Paano nabuo ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? United States of America o mas kilala bilang USA ay itinaguri ang bansang may pinakamalakas na ekonomiya, pinaka-advanced na military at pinakamatinding impluwensya sa politika, kultura at teknolohiya sa buong mundo. Hindi lang ito makapangyarihan, sobrang lawak pa nito. Ang kabuuang lawak ng Amerika ay mahigit 9.8 million square kilometers, halos kasing laki ng buong kontinente ng Europe. Bakit nga ba naging ganito kalaki ang Amerika? At bakit ang majority ng nakatira rito ay mga white Americans? At bakit nga ba isang malaking aksidente ang pagkakaroon ng Amerika na kilala natin ngayon? Tara, pag-usapan natin yan. Bago pa man dumating si Columbus o ang mga barko ng Spain, buhay na ang Amerika. May mga taong naninirahan na roon libu-libong taon na ang nakalipas, ang mga tinatawag na Native Americans. Sila ang unang naglakbay mula sa Asia papunta sa Northern America gamit ang Bering Land Bridge o Beringia na dating nagdurugtong sa Alaska at Siberia noong Ice Age. Habang lumipas ang mga taon, kumalat sila sa buong kontinente. May nanirahan sa mga desyerto, sa kagubatan at sa malalamig na bundok. Iba-iba ang kanilang kultura. May mga pueblo na nagtayo ng malalaking bahay sa bato. May mga tribong umaasa sa pangangaso ng bison o wild ox. At may mga gumagawa ng magagarang damit at art mula sa balahibo, bato at kahoy. Sila ang unang mga tagapangalaga ng kontinente, bago pa man ito tawagin ng iba na New World. Pagkalipas ng libu-libong taon sa mga bahagi ng gitna at timog ng Amerika, umusbong naman ang malalaking sibilisasyon tulad ng Mayan, Aztec at Inca na nagkaroon ng kani-kanilang mga kaharian at kultura. Ngayon, fast forward tayo sa 1400s. Habang abala ang mga Native Americans sa kani-kanilang pamumuhay sa kabilang panig ng mundo, ang mga tao sa Europe ay may mga tanong na patuloy nilang hinahanapan ng sagot. Ito ay kung ano ang nasa dulo ng dagat. Dito pumapasok si Christopher Columbus, isang matapang na explorer mula sa Genoa, Italy. Bitbit niya ang ideya na baka may shortcut o mas mabilis na maritime route papuntang Asia kung tatawid siya sa Western Sea. Noong 1492, sumakay siya sa 3 barko, ang Santa Maria, Pinta at Niña, at naglayag papunta sa hindi pa kilalang direksyon. Pagdating niya sa mga isla ng Caribbean, inakala niyang nasa paligid na siya ng India, kaya tinawag niyang Indios na naging Indians sa Ingles ang mga taong nakilala niya, kahit hindi naman talaga sila galing India. Dahil lang totoo, nagkarating siya sa isang panibagong kontinente na matagal nang tirahan ng mga katutubong sibilisasyon. Kaya kung iisipin kung sa Asia talaga nakarating si Columbus, ibang kwento sana ang Amerika ngayon. Maaaring hindi naging bahagi ng Western world ang mga lupaing ito at maaaring iba ang kultura, wika at kasaysayan ng mga bansa sa Amerika ngayon. Ilang taon bago ideklara ni Columbus na para sa Spain ang mga isla ng West Indies na tumutukoy sa mga isla sa Caribbean Sea, ay may nauna nang natuklasan ng Portugal. Nalaman nilang posible palang makarating sa Asia sa pamamagitan ng paglalayag paikot ng Africa. Dahil parehong gustong palawakin ng Spain at Portugal ang kanilang mga teritoryo, nagkaroon sila ng kasunduan upang maiwasan ang alitan. Nagdrawing sila ng isang imaginary line sa gitna ng mapa. Parang sinasabing lahat ng lupa sa parteng ito ay para sa Portugal at lahat ng nasa kabila ay sa Spain. Ang kasunduang ito ay tinatawag na Treaty of Tordesillas noong 1494. Kaya naman, pagkatapos nito, ang Portugal ay naglayag papuntang Asia at nagtayo ng malaking trading empire mula sa India hanggang sa mga isla ng Indonesia at iba pang bahagi ng Southeast Asia. Habang ang Spain naman ay naging abala sa pag-explore at pagsakop sa kanilang bahagi ng mundo, lalo na sa mga teritoryo sa South America. Napansin ng mga Espanyol na ang pinakamaraming gold, silver at tao ay nasa South America, kaya doon sila nagpunta. Dito nila nasakop ang malalaking imperyo tulad ng Aztec sa Mexico at Inca sa Peru. Sinubukan din ng mga Espanyol na magpadala ng expedition papunta sa North America noong 1539. Pero wala silang nakita mga kayamanan. Dahil dito, inakala nilang walang halaga ang mga lupain sa northern part at halos hindi na nila pinansin. Hindi nila alam
ang mga useless lands na iyon ang magiging sentro ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo pagdating ng panahon, ang United States of America. Habang puspusan ng Spain sa pag-explore ng mga isla sa Caribbean, nagkarating na rin ang mga English explorers sa North America noong 1497. Noong taong iyon, si John Cabot, isang Italianong naglayag para sa England, ang unang nakarating sa parte ng northern coast ng North America. Pero dahil abala sa mga digmaan sa Europe at sa mga pagbabago sa loob ng kanilang kaharian, tulad ng pagpapalit-palit ng mga hari at awayan sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante, pansamantalang tumigil ang England sa pananakop sa Amerika. Umabot ng 100 taon bago muling sumubok ang England sa pagtatag ng mga kolonya sa Amerika. Noong 1585, nagtayo ang England ng unang kolonya sa Roanoke, North Carolina. Pero sumiklab ang digmaan sa pagitan ng England at Spain, dalawang bansa na naglalaban para sa kapangyarihan sa dagat at impluwensya sa mga kolonya. Dahil dito, naiwan ang Roanoke na walang tulong at supply at sa kalaunan ay misteryosong nawala ang buong kolonya. Pagbalik ng mga barko makalipas ang ilang taon, wala na ni isang tao ang naiwan doon. Pero may salitang Croatoan ang naiwan na nakaukit sa isang kahoy. Hanggang ngayon, misteryoso pa rin kung ano ang tunay na nangyari sa mga tao ng Roanoke. Hindi sumuko ang England. Noong 1607, nagtayo ang England ng unang permanenteng kolonya sa Jamestown, Virginia. Dati itong tinitirhan ng mga katutubo mula sa Powhatan tribe at nakuha ng mga English ang kontrol sa pamamagitan ng labanan at kasunduan. Naging matagumpay ang kolonya dahil sa pagtatanim ng tobacco na naging pangunahing pinagkakakitaan ng England mula sa Amerika. Pagkalipas ng ilang taon, dumating ang mga Pilgrims sa Plymouth, Massachusetts noong 1620. Sila ay mga mahigpit na Kristiyano na umalis sa England para magkaroon ng kalayaang sumamba ayon sa kanilang paniniwala. Nakuha nila ang lupa mula sa Virginia Company, isang grupo ng mga negosyante sa England na nagbibigay sa kanila ng karapatang manirahan doon. Sa kanilang bagong komunidad, ipinagbawal nila ang pagsusugal, sayawan at pagdiriwang ng Christmas na matagal ng kaugalian ng mga Katoliko sa Europe dahil para sa kanila ito ay sobra at hindi kaaya-aya. Habang lumalaki ang mga kolonya ng mga English, unti-unti nilang sinakop ang mga lupain ng mga Native Americans. Napilitang lumikas ang maraming katutubo dahil sa pagdami ng mga mananakop at pagbabago sa kanilang kapaligiran, habang ang ilan ay namatay sa mga labanan at sa mga sakit na dala ng mga taga-Europe tulad ng bulutong, trangkaso at tigdas na hindi kayang labanan ng kanilang resistensya noon. Habang dumarami ang mga taong lumilipat sa Amerika, unti-unting napuno ng mga kolonya ng England ang buong East Coast. Sa gitnang bahagi naman ng kontinente, abala ang France sa pag-aangkin ng malalawak na lupain na tinawag nilang New France. Pagsapit ng 1754, dumating ang panahon na kailangang pagdesisyonan kung sino talaga ang may karapatang mamuno sa Amerika, ang England, France o ang mga katutubong tribo na matagal nang naninirahan doon. Ang New France ay may humigit kumulang 60,000 katao, kaya nakipagsanib sila sa ilang tribo ng mga Native Americans upang lumaban. Ang mga kolonya ng England naman ay may higit 1,000,000 mamamayan at may sarili rin silang mga kaalyadong tribo. Sumiklab ang French and Indian War sa pagitan ng England, France at kanilang mga kaalyadong tribo. Naglaban sila sa mga gubat, ilog at mga fort sa hangganan ng dalawang teritoryo. Kasabay nito, may malaking digmaan rin sa Europe na konektado sa labanan sa Amerika. Bago matapos ang digmaan, ibinigay na ng France ang kalahati ng Louisiana sa Spain para hindi maagaw ng England. Nang matapos ang giyera, napilitan ng France na isuko ang natitirang bahagi ng Louisiana at pati ang Canada sa England matapos itong matalo sa labanan. Ngayon, mas malawak na ang nasasakupan ng England sa Amerika. Pero kapalit nito ay malalim na utang dahil sa gastusin sa mga digmaan. Kaya nagsimula silang mangolekta ng maraming buwis mula sa mga kolonya bilang pambayad. Naiinis sa mga English na kolonista dahil pakiramdam nila ay hindi sila patas na itinatrato lalo na't wala silang boses o boto sa pamahalaan sa London. Dahil dito,
lumaki ang tensyon at nagkaroon ng mga protesta na nauwi sa revolusyon. Dito nagsimula ang pagkilala ng mga tao sa sarili nila bilang mga Amerikano. Mula sa kontinente na tinawag na America na ipinangalan kay Amerigo Vespucci, isang Italian explorer. Noong July 4, 1776, ipinahayag nila ang kanilang kalayaan mula sa Great Britain sa pamamagitan ng Declaration of Independence. 5 taon ng matinding labanan ang sumunod bago tuluyang nagwagi ang mga Amerikano. Dito nabuo ang bagong bansa na tinawag nilang United States of America. Pagkatapos nilang makamit ang kalayaan, may panibago na namang problema ang bagong bansa. Magulo at mahina ang kanilang gobyerno. Ang dating 13 colonies ay parang naging 13 na magkakahiwalay na bansa na nagkakaisa lang sa pangalan. Dahil halos bumabagsak na ang sistema ng gobyerno. Nagtulungan ng mga founding fathers, ang mga lider at pilosopo para gumawa ng bagong konstitusyon na magpapatibay at gagabay sa bansa. Naging opisyal ang konstitusyon nang pumirma ang 9 na estado. Hanggang sa noong 1789, si George Washington ang naging unang presidente ng United States. Pero noong panahong iyon, ang US ay nasa East Coast pa lang. Ang malawak na lupain sa West ay pagmamay-ari pa ng Spain. Nagbago ito nang makuha ni Napoleon Bonaparte, isang kilalang emperador at pinuno ng France, ang Louisiana mula sa Spain at planong gawing bahagi ng French Empire sa Amerika. Pero nang kailanganin ni Napoleon ng pera para sa mga digmaan sa Europe, ibinenta niya ang buong Louisiana sa United States sa halagang $15 million noong 1803. Dahil dito, halos naging doble ang laki ng bansa. Sa mga sumunod na dekada, patuloy na lumawak ang teritoryo ng Amerika. Binili nila ang Florida mula sa Spain, isinama ang Texas, tinalo ang Mexico at nakuha ang malaking bahagi ng Southwest kapalit ng $15 million. Kalaunan, nakipagkasundo rin sila sa Britain para sa Oregon at nakuha ang huling piraso ng malaking lupain ng US mainland noong 1853 sa tinatawag na Gadsden Purchase. Dito tuluyang nabuo ang hangganan ng bansa mula sa northern border ng Canada hanggang sa southern border ng Mexico. Pagsapit ng 1912, nang maging opisyal na estado ang Arizona, kompleto na ang 48 states sa mainland ng Amerika. Pero hindi pa doon natapos ang kanilang paglawak. Noong 1898, matapos ang Spanish-American War, nakuha ng US sa Pilipinas, Puerto Rico at Guam, mga bagong teritoryo sa Pacific at Caribbean na nagpalawak ng impluwensya ng Amerika lampas sa kontinente. Sa parehong taon, inanex din ng US ang Hawaii. Ang Pilipinas ang naging pinaka-prominenteng kolonya sa Asia hanggang sa makamit nito ang kalayaan mula sa pananakop ng Amerika noong 1946. Kalaunan, noong 1959, naging ika-50th state ang Hawaii, ilang buwan lang matapos sumali ang Alaska bilang ika-49th state ng US. Mula noon, kumpleto na ang 50 states ng US at natapos na ang paglawak ng teritoryo. Mayroon pa silang mga maliliit na teritoryo at base militar sa ibang parte ng mundo. Kaya sa huli, ang Amerika ay tuluyang nabuo bilang isang bansa na sumaklaw mula Atlantic hanggang Pacific. Isang makapangyarihang republika na nagsimula lang sa isang aksidenteng paglayag ni Christopher Columbus. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.